So, are you going to let go? Or you're going to hold on and stay? Let's see. Hindi lahat maka-resonate dito, okay? Oh, fighting for your relationship. Gusto mo talaga ng new beginning. Gusto mo talaga na bumalik kayo sa happiness ninyong dalawa. May mga hadlang kang pinaglalaban dito talaga sa relasyon ninyo. Gusto mo talaga na kayo yung magkatuluyan. Okay? Na maging happy kayo ulit. You felt like parang unfair sa situation. Parang hindi balance yung sitwasyon natin, yung relasyon natin ngayon. There is a cheating. Might be na nangyayari dito. You feel so lonely. You feel so sad about this. Kasi mga pangako ni person hindi pa natutupad. Hindi niya natutupad because of this. So, napapagod ka na sa kakahintay. Kailan mo ba ito pa rin yung pangako mo? Baka nangako siya na magpakasal kayo, baka nangako siya na kayo na talaga magsama habang buhay, baka nangako siya na magbago na talaga, and then yet you are waiting for this person na kung kailan ba niya tutuparin to, and nasasaktan ka na you're so lonely. Parang minsan nagsisisi ka kung bakit ko ba pinasok tong sitwasyon na to sa buhay ko, bakit ba ako nag-accept, bakit ba ako nagmahal, you know. Sometimes nakakaramdam ka din dito that you really want to heal already. Yung alam mo, sometimes gusto mo na sana wala na lang pakialam. Pero hindi, because you love this person, nahihirapan ka talaga and you are waiting kahit nahihirapan na. You're still fighting and you're still trying to make it up with this person. However, itong person kasi na to, andun siya sa point of like, may trap siya sa situation. Okay? Gusto mo lang kasi talaga sa kanya dito na parang maging matured enough to handle your relationship. Yun lang yung gusto mo. Kaya mo naman para sa'yo sa nakaresonate nito. Kaya mo naman mag-hold on. Kaya mo naman. Lumalaban ka naman. Kahit napapagod ka na. Ang gusto mo lang din sana dito, yung makipag-cooperate siya sa'yo. Sa mga, naintindihan mo naman yung sinasabi na struggles, problems, trials ng relasyon. Ang gusto mo lang talaga dito na sana makipag-cooperate siya sa'yo, na hindi ka niya pabayaan na mag-isa. So, yun. So, you might be, or your person might be, or you are a Leo sign, Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. So, feeling ko kasi dito, okay, nandyan pa naman si person Nandyan pa. Kaya nga yung question, should you hold on or you should let go ba or move on? Something like that. So, nandyan pa siya, nag-move forward pa din siya towards you, nagpaparamdam pa siya. Or sabihin na natin, hindi pa kayo hiwalay, some of you, okay? Kasi nandito pa siya, willing pa naman siya to move forward towards with you. Pero ikaw, sa pagod mo, parang gusto mo nang umalis ng kalmado dito. Lalo na pag every time na nag-aaway kayo, every time na nagtatalo kayo, gusto mo na talaga sabihin sa kanya, or baka may balak ka dito na sabihin sa kanya na napapagod na ako, hindi na ako nakatulog sa gabi, so na-stress na ako, and sobrang naiipit na ako sa sitwasyon. I can sense that may alam ka, some of you, because of this, you are blindly fighting, you are blindly trapped in a situation. Ibig sabihin, some of you are nagbubulag-bulagan, alam ng katotohanan, pero ito pa din nagtitiis. You feel so cold na sa relasyon. Feeling mo, parang hindi na okay. Parang feeling mo dito that ikaw na lang yung lumalaban. Parang feeling mo dito sometimes, ganun. Pero sometimes naman, hindi. Lalo na pag yung person mo is nandyan sa'yo, pag yung person mo is nagpaparamdam sa'yo, or yung person mo is like, you know,
pag okay kayo. Para sa kanya kasi, lalo na if you are dealing with a young Aries, Sagittarius, Leo, this person, parang andun siya sa point na ayaw niya makipag-usap sa'yo about problem. Ayaw niya mag-deal with your problem, your relationship na problem. Gusto niya enjoy lang kayo. Minsan, umiiwas siya sa pag-usapan na yung problema ninyo. Minsan, kasi feeling ko you know something. Okay? Pero nagbubulag-bulagan ka lang. Because might be this person promise you na tayo na, ikaw na yung gusto ko makasama bang buhay, and yet you are fighting for this. You know na merong hadlang. Okay? So, napapagod ka sa kakahintay kung kailan niya tutuparin yung mga pangako niya sa'yo. So, paminsan you feel parang empty, you feel parang cold. Minsan siguro on and off yung connection ninyo ng person na to. So, hindi ka na sure paminsan. You are so disappointed sa person na to sometimes because it feels like wala siyang pakialam. It feels like sometimes nakikinig siya, sometimes nakipag-usap siya, sometimes nag-agree siya, pero nagbibigay siya ng idea, ng promises. Pero you keep on waiting for the promise kung kailan niya tututuparin, and yet wala kang nakukuha dito. Okay? And you are like, feeling ko you are spying on the other person might be. So, kasi alam mo to na meron, if sila pa ba or what, you know. Para kay person dito, hindi naman siya ganun ka sobrang nahihirapan sa sitwasyon. Para sa kanya kasi, meron talagang option dito para sa kanya. But, decision niya pa din, para sa kanya yung decision niya dito, feeling ko, okay, ikaw talaga yung gusto niya makasama. But, meron talagang option dito. Hindi naman siya ganun ka namumblema because of this. Minsan kasi ayaw niya ng problem talaga. Ayaw niya yung nai-stress siya. So masakit yung ulo niya siguro minsan kasi ang gusto niya lang naman kasi talaga dito is maging okay kayong dalawa, you know. Alam niya sobrang mahal mo siya, you know. And the problem here is willing naman talaga siya to be there for you, to offer you new beginning, mga second chances. Let's try it. Let's do this. Pero meron pa rin talaga siyang option dito sa buhay niya na hindi niya pa alam kung ano yung decision na gagawin niya about this. Kung which option na kailangan niyang piliin. I don't mean option about just a person, pero situation or decision, okay? Kasi siya mismo juggled siya sa mga nangyayari sa inyo. So, hindi pa siya talaga nakapag-decide sa mga pwedeng mangyari while you are already waiting kung ano ba talaga. So, para sa kanya kasi dito, medyo juggled siya paminsan, and confused. Alam niya na mahal mo talaga siya. Pero para sa kanya, minsan di niya din-appreciate yung mga nangyayari or mga ginagawa niya. Alam niya yun. And minsan natatrap kasi siya sa situation. Pero willing naman talaga siya to offer you victory. Parang gusto niya lang siguro talaga muna na to make sure, to clear everything, bago siya talaga na mag-proceed sa'yo. Bago talaga siya na magbigay talaga ng conclusion dito sa sitwasyon ninyo, sa relasyon ninyo. And he wanted you to wait for it. Kasi siya mismo, gusto niya maayos yung outcome. Pero ikaw, I feel dito na parang nahihirapan ka na, napapagod ka na sa situation. So, but because the question is, should you let go or should you hold on? I think that you still hold on. You're still holding on until now. So, we never know about the outcome of this, kung mag-hold on ka pa or magla-let go. So, tignan natin.
So, ano yung magiging outcome nito? Should you hold on kahit ganito na? Or should you let go? So, feeling ko dito, you wanted the judgment. Gusto mo ng judgment sa mga nangyayari talaga. Feeling ko dito, the cycle will going to end. Everything will going to have a changes. I think magde-decision ka dito na to move forward and never look back. But you just wanted to parang sabihin natin na katotohanan. You wanted the truth. Okay? Because I think this person is giving you a mixed signal sa relasyon ninyo. And para sa'yo, I am so into this relationship. Gusto ko meron tong outcome na maganda. Gusto ko yung, alam mo, yung maging masaya. Like the others. Like, you know, like, hindi man perfect, pero proud of. I just want to have my truth here. Parang ganon. So, willing ka to end the cycle, or you will going to end the cycle to show this person that ayaw mo na ng ganito. If you love me, choose me, give me some clarity about this. Focus on me, move forward towards me, offer me victory, and do that. Let's have a changes. Kasi hindi na ako sure. Parang you are not sure anymore. You have been there. Trinay mo na, nag-gain ka na ng strength, naglakas ka na ng loob na mapagandahin pa yung relasyon ninyo. Kahit ang gulo na, really ang gulo. Pagandahin na kahit paminsan nag-on and off na kayong dalawa, you're still there. Okay? So, parang ginawa mo ng lahat, in short, na you just wanted this person to talk to you about the situation. Give me the truth. Give me the clarity. Honestly, kaya mo pa siyang tanggapin. Kaya mo pa talaga siyang tanggapin. Dahil naniniwala ka pa din na nagmamahalan kayong dalawa. Alam mo yung, if ever that will happen, this will going to hurt you so much kasi biro mo naman, ginawa mo ng lahat. Sa reading na to, ginawa mo ng lahat. Para lang mapatunayan din sa kanya na I'm here waiting for your promises. Na pakasalan mo ako, na magsama tayo, na ako lang, na one day maging okay tayo, one day maging clear lahat ng to, one day maging masaya tayo without anyone involved sa relationship natin. So, I am waiting. I am fighting. You know that. And nakikita mo to. So ang nakikita ko sa reading talaga na to, pwede to siya sa mga may ex na hindi pa talaga totally free. You know, pero ex naman na nila yon. Pwede din to sa mga may nabuntis and hindi sila makalaya pa talaga totally doon kasi nga they don't know how to do it. So, pwede din to sa mga, kasi kung sabihin natin to na girlfriend lang, you're the girlfriend, have another girlfriend, this person can choose, you know. Obviously, ikaw yung feeling ko na ang dami mong ginawang sacrifices dito pag titiis. So, pwede lang siya makapili. Kasi nakita ko, hindi ka naman niya binibitawan eh. Nandyan talaga siya para sa'yo. Nandyan siya sa'yo pero nahihirapan ka. Parang andun siya sa point na nangangako siya para sa'yo. Nangangako siya pero para sa kanya is like, totoo yun. Gusto niya mangyari yun. Para sa kanya lang, just go with the flow lang kayo. Slowly lang but surely. Parang ganun. Pero sa part mo kasi hindi mo naintindihan kasi gusto mo, may mga, parts sa ating mga babae kasi talaga na we really wanted to
na mangyari na talaga. Kasi kung hindi, parang andun ka sa point na naguguni-guni tayo, nagkakaroon tayo ng illusion, bakit ba, may iba ba, may ganito ba, anong reason ko bakit, something like that. But para sa situation na to, sa person na yon, sa person mo is, gusto niya lang na i-clear lahat. Nang kung sakali man, if ever, lalabas kayo, like maging officially or maging, you know, what you want here na mangyari is totally wala nang hadlang, wala nang papasok, wala na anything, clear na talaga. And hindi to madali talaga, hindi madali to para sa inyo, sa relasyon ninyo. And he wanted you to wait for it. Wait lang tayo, nandyan naman siya sa'yo. Nandyan siya, nakipag-usap siya sa'yo, nandyan siya, yung communication, tuloy yung relationship ninyong dalawa. It's just that para sa'yo is napapagod ka na dahil gusto mo, siguro gusto mo mapatunayan na eto na talaga yon, eto na yung tao na gusto ko makasama bang buhay, eto na siya, eto na kami, you know, we are happy now, we are, you know, finally official, parang naintindihan nyo naman siguro ako kung what I mean. So hindi mo nakukuha to sa sitwasyon na to. Though you are sometimes happy, you are sometimes okay, pero deep inside of you is hindi. Kasi parang kulang, parang not enough yung relasyon. Kahit nandito ka pa palagi sa akin, you know. So tignan natin kung ano yung magiging outcome dito. Kaya bibigyan, feeling ko sa ano na to, bibigyan mo siya ng ultimatum. You will not parang I will going to end the cycle. I wanted to see kung totoo ba siya sa akin, mahal niya ba talaga ako, ipaglaban niya ba ako, parang ganun. Oh, okay. So the outcome here, if you're going to do this, if you're going to end the cycle, to have a changes in your life, to show this person that to show this person na parang hindi ka na same na before, I can let go of you. I wanted to check kung mahal mo ba talaga ako, hahabulin mo ba ako, ayusin mo ba to if magkipaghiwalay ba ako sa'yo. I wanted to see if gagawin mo yon. I think this is your ending na talaga. The separation is really here, the ending is really here. So parang ando siya sa point na okay, that is your choice, ikaw yung may gusto niyan. Pagod na din tayo sa kakaaway, nakakapagod na din. So if that is your decision, then wala na akong magagawa doon, ayusin ko na lang yung buhay ko. Then nandun na siya sa point of ayusin niya talaga yung buhay niya with might be this one. So if you're going to do this, yung outcome is, siguro, I don't know, makahinihintay ka na lang na, sinihintay na lang niya na ikaw yung give up. And if ever, kasi nakikita ko dito, ito talaga siya, naghihintay na lang siya ng ending. Pero hindi naman ibig sabihin hindi ka niya minahal. Mahal ka niya. Kaya lang mismo siya, na-stress na din kasi siya willing naman siya, kaya lang hindi ka makahintay. Lalo na if you're dealing with an Aries sign, Sagittarius, Leo, this sign, kaya ka lang talaga nila pakawalan. They will not going to hold you, if ever. Depende na yan kung sobrang special ka sa buhay nila. They will going to ask you one time forgiveness, pero if ayaw ka talaga, they will not going to hold you back. Hindi ka nila hahabulin. Okay kung yan ang gusto mo, kung masaya ka dyan,
masaya na din ako para sa decision mo. Sagittarius, Libra, Leo, if you are dealing with this, lalo na nandun kasi yung Knight of Wands, that was fire sign. So, hindi sila marunong talaga na, mag-beg ng tao na to come back into their life. They can understand to let go and ayusin lang din yung buhay nila, if ever. But we never know what will happen in the near future, right? Pero if ever, ito yung guide sa mga naka-resonate dito. Para sa akin, okay na din yun if you were going to decide to let go. At least nakita mo yung totoo. Nakita mo yung hangarin talaga niya. Kasi napagod ka na din. You don't have to hold on to a relationship which is ikaw na lang din yung humahawak. Ikaw na lang din yung nagmamanage. And your person's support is very much, na lang talaga, like light na lang. Just to be there for you, that just to have na parang matatawag na relationship, para lang hindi ka masaktan, hindi ka lang niya binibitawan, and just waiting for you to let go if ever. Kung napapagod ka, sorry about that, kung napapagod din siya. I felt here. 3-9 niya, honestly. Pero, ayaw niya kasi yung pinipilit ka sa mga bagay. Ayaw niya yung pinipilit siya sa mga bagay. Gusto niya kasi to make sure. Alam niya naman yung plans. Alam niya yung pangako niya. But, hindi, sa part niya kasi hindi siya ganun ka, ano man yung mga nangyayari sa inyo, ano man yung mga nangyayari sa kanya, hindi siya ganun kamadali parang mag-exit into someone else, into that ex might be, to whoever that was. So, hindi siya ganun kadali talaga mag-exit doon to have you like freely, he wanted or she wanted you to wait for it. The problem here is napapansin mo na parang wala siyang ginagawa. And you are the one who is always like asking, checking, kinukumusta, ganyan, and until sa napagod ka. So, parang hindi mo na carry dalhin na you are in a relationship but you are not okay and you are just pretending to be okay. So, okay na din yung ganitong situation if ever, at least might be there is really a reason, there is a purpose kung bakit ka nag-let go. If ever na may plano ka mag-let go, if naka-resonate ka dito, baka yun na yung reason na ito na yun ipapakita na sa'yo na ito na lang yung hinihintay mo. So, might be merong new beginning na darating sa'yo, another blessing after na makapag-move on ka na kasi you are still tired on this relationship. I feel the tiredness talaga from you handling this kind of relationship. So, yun. That is my reading for you.